Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin kung mayroon nga ba talagang napatay itong si Naruto sa buong series ng Naruto. Natural sa isang ninja ang pumatay ng kanilang mga nakakalaban, lalo na kung ang kalaban nilang ito ay nagdadala ng kapahamakan sa buong shinobi world. Kaya naman dahil dito ay wala silang pag-aalinlangang pumapatay. Halos lahat nga ng ninja sa Naruto o maging sa Boruto ay kinagisnan na ang gawain ito. Yung parang sinasabi dito na kapag hindi ka pa nakapatay ay di ka pa ganap na ninja. At bukod nga sa mga naganap na Shinobi World War, ang isa pa ngang pinakamatinding patayan sa pagitan ng mga ninja ay ang digmaan sa pagitan ng Senju at Uchiha clan. Kung mapapansin, nagpapatayan ang mga ninja dahil sa sila ay mayroong sari-sariling paniniwala. Ang ibang ninja ay pumapatay dahil sa gusto nilang ipaglaban o ipaghiganti ang kanilang mahal sa buhay katulad ng kanilang pamilya o mga matalik na kaibigan. Minsan naman yung iba, nagagawa nilang pumatay dahil sa yung ipinaglalaban nila ay hinahadlangan o kaya naman pumapatay sila dahil sa kanilang mga nararanasang masasamang bagay at mga pangyayari. Pero ito guys, napansin nyo ba kung ilan kaya talaga ang napatay o meron kayang napatay itong si Naruto sa buong Naruto series? Pumatay nga ba talaga siya ng kahit sino sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan? Kahit sino naman siguro ay makakapatay o magtatanim ng sama ng loob kung maranasan ang mga naranasan ni Naruto, kung saan naranasan niya na ipagtabuyan, layuan at kamuhian ng maraming tao dahil sa nasa loob ng katawan niya si Kurama na siyang dahilan ng pagkamatay ng maraming ninja at maging mismo ng kanyang mga magulang. Bukod nga dyan ay minamaliit at pinagtatawanan din siya dahil sa noong una siya ay mahina at mistulang walang maibubuga. Iilan lamang ang mga taong nakakaintindi at nagmamahal sa kanya, malayong malayo sa nararanasan niya ngayon. Pero kahit na ganito ay hindi natin siya nakakakitaan ng sama ng loob o pagtatanim ng galit sa kahit sino. At patungkol naman sa usapin o sa tanong na kung talaga nga bang meron napatay itong si Naruto sa entire series ng Naruto, ang sagot dito ay depende kung based ba sa filler o based sa canon. Kung ang usapan ay based sa filler, mayroon talagang napatay itong si Naruto. So ito nga, sasabihin ko sa inyo yung mga napatay ni Naruto in filler. So yung sinasabi ko ang filler guys, sa pagkakaintindi ko, ito yung part of the storyline na hindi official na inilabas. I mean, hindi ito yung official na isinulat o ginawa ng mismong author ng story. Usually guys, makikita yung filler sa mga anime series. Yung meron sa anime pero wala sa manga. Tas yung canon naman, based rin sa pagkakaintindi ko, ito yung official na nangyari sa storyline, meaning ito yung pangyayari na isinulat mismo ng author ng series or ng story. Usually, makikita nga yung canon sa manga series naman. So ito na nga, sa filler, ang pinatay ni Naruto based sa pagkakatanda ko guys kayo po kung maidadagdag or ibabawas or iko-correct kayo sa mga sasabihin ko, feel free to comment. So ang una kong ang babanggitin ay si Doto Kazahana. Si Doto Kazahana ay leader ng Land of Snow. Siya yung primary antagonist sa Naruto the movie na Ninja Clash in the Land of Snow. Kung napanood po ninyo siya ay namatay noong ginamitan siya ni Naruto ng 7-colored Rasengan. Kung saan dahil dito ay nasira ang kanyang chakra armor at dahil dito ay tumilapon siya ng malayo, kung saan ay tumama siya sa isa sa generator wall na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang ikalawa nga ay si Hiruko. Si Hiruko ay ang main antagonist sa Naruto Shippuden the movie na The Wheel of Fire. Sa movie na ito, siya ay isang missing nin ng Konoha kung saan ay nais nga niyang magkaroon ng 4th Shinobi World War at pagkatapos nito ay kanya naman itong sasakupin. Namatay o napatay siya ni Naruto matapos nga siyang gamitan ng Rasen Shuriken kung saan hindi niya ito nagawang gayahin dahil sa napakakomplikado nitong combination of shape at nature manipulation. Dahil dito, natalo at namatay si Hiruko. Ang susunod naman ay si Haido.
Si Haido ay antagonist din sa Naruto the movie na The Legend of the Stone of Gelel, kung saan siya ay isang warlord searching for the Stone of Gelel. Dito ay gumamit nga si Naruto ng Demon Fox Rasengan upang masira ang Gelel Stone ni Haido at natamaan ang puso nitong si Haido gamit ang Gelel Rasengan. Ang susunod, ang ika-4 naman ay si Ishidate. Siya ay isang missing nin at mercenary ninja na mapapanood nga sa Naruto the movie na Guardians of the Crescent Moon Kingdom. Kung hindi ako nagkakamali, namatay ito dahil sa Crescent Moon Rasengan nitong si Naruto. Ang ika-5 naman ay si Aoi Rokosho, mula naman sa anime series ng Naruto episode 102, kung saan si Aoi ay isang jonin na mula sa Amigakure at isang missing nin na mula sa Konoha, kung saan pinatamaan naman ni Naruto ang sword ni Aoi sa bandang may crack na dahil dito tuluyan ngang nasira ang sandata ni Aoi at siya ay tumilapon, kung saan ang pagbagsak niya ay sinasabing nauna ang kanyang ulo na dahilan ng kanyang pagkamatay. And last but not the least, ang ika-6 si Fuka. Si Fuka ay mapapanood sa Naruto anime series episode 56 ng Naruto Shippuden, isang babaeng ninja na mula sa grupo ng mga magnanakaw. Pinatay siya ni Naruto sa pamamagitan ng Rasengan, kung saan tumama ang Rasengan ni Naruto doon sa lumulutang na buhok. So yan nga guys ang ilan nga sa napatay ni Naruto sa filler. Ito naman, kung pag-uusapan naman ay canon o pinaliwanag ko na kanina kung anong meaning ng canon na. So kung pagbabasehan naman ng canon, iisa nga lang ang alam kong napatay ni Naruto, pero hanggang sa ngayon ay pinagtatalunan pa rin ito dahil hindi naman daw totally ito napatay ni Naruto. Dahil patay naman na daw ito dati pa dahil sa siya ay ginamit ni Pain na sakripisyo para sa shape-shifting technique at naging replika ni Uchiha Itachi. Ang binabanggit ko ngang ito ay si Yura, isang jonin na mula sa Suna, kung saan ay nagawa nga siyang mapatay o matalo ni Naruto noong gamitan siya ng Big Ball Rasengan. Pero kung patay man o hindi itong si Yura, masasabi ko pa rin counted ito dahil natalo o nawala pa rin siya sa mga kamay ni Naruto. So yan nga yung ilan sa mga napatay nga ni Naruto. Hindi yan kasama sila Kakuzuha dahil kung sa tutuusin hindi naman mismong si Naruto ang pumatay dito dahil ito ay pinatay ni Kakashi. Parang nagkaroon lang siya ng matinding injury dahil kay Naruto. Pansin nyo naman siguro sa ilang mga laban ni Naruto, maihahalin tulad ito dun sa ML kung saan yung KS, ganun yung ninanakaw yung kill mo, ikaw ang nakapag-critical pero hindi ikaw yung naka-last hit. Parang ganun din yung kay Naruto. Pero alam nyo ba, according nga sa databook ni Kishimoto, kahit na napakalakas ni Naruto o kahit pa wala siyang control dahil kay Kurama, still hindi pa rin siya pwedeng pumatay dahil sa siya ay hindi naniniwala sa pagpatay dahil naniniwala siya na magiging kaibigan niya kahit ang mga kalaban. So kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba, talaga nga bang merong napatay itong si Naruto? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!